Salamat, mga kilalang panauhin sa pagdalo sa eksklusibong subasta na ito. Sigurado akong lahat kayo ay nagtataka tungkol sa grand finale item ngayong gabi. Ngayon, ilabas na natin ito sa screen. Ang huling lot ay 365 pribadong larawan ni Miss Chloe Johnson, ang tagapagmana ng Dragon Rise Group. Ito ay walang katulad sa kasaysayan ng subasta. Sino ang mag-aakala na ang mukhang inosenteng tagapagmana ay may ganitong maanghang na nilalaman? Si Mr. Smith ay may magandang premyo. Liam, lihim mo bang kinuha ang mga nakakompromisong larawang ito? Sa lahat ng mga kagalang-galang na panauhin dito, ang pagkapanalo sa mga larawang ito ay nagbibigay sa iyo ng buong habang behind the scenes na mga video. Kasama ang hindi na-edit na footage, iyan ay labis na iskandalo. Ang kabutihang loob ni Mr. Smith ay nakakamangha. Bakit mo ito gagawin sa akin? Dahil mahilig ka sa mga bid na Sky Lantern, narito ang 365 larawan. Magbid ka sa mga ito buong gabi kung hindi mo iniisip ang mga default. Maglaan ka ng oras sa pagsunog ng pera. Hindi mo alam, Mr. Smith, ang pamilya Johnson ay nag-bankrupt. Si Miss Chloe ay halos walang pera ngayon. Ang bawat Sky Lantern ay nagkakahalaga ng 50M. Hindi niya kayang bayaran ang maraming rounds. Mga kapatid, huwag tayong magmadali. May sapat para sa lahat. Ikaw ang nagplano ng pagbagsak ng aking pamilya? Liam, Ano? Kung ginawa ko? ipinaghihiganti mo ba ako? Ang sweet naman. Bakit? Dahil naungusan kita sa auction noong nakaraang taon? Si Zoe ang estudyante sa kolehiyo na sabay nating inisponsoran. Itinuring namin siyang parang pamilya. Binigyan namin siya ng lahat. Chloe, Liam, salamat sa pagpunta sa aking graduation ceremony. Magpa-picture tayo bilang alaala. Photographer. 3, 2, 1, ngiti. Sa aming suporta, mabilis na umangat si Zoe. Susunod na lot, singsing na diamante na 11, karat, hugis peras. Panimulang bid, milyon. 8 million, Babay 1 yuan. 10 million. 1000 yuan. Mahal, babae lang siya na nahuhumaling sa makikinang na trinkets. Hayaan mo siyang makuha itong baoble. Bibilhan kita ng mas magandang alahas mamaya. Maging mapagbigay ka, ma'am. Ang singsing na ito ay lahat para sa akin. Hindi. Ito ay napili bilang aking engagement ring. Hindi ako susuko. Sky Lantern bid. Sige, sa gusto mo. Ang aking munting maanghang ay laging nakukuha ang gusto niya. Liam, akala ko ang ating kasal ay masaya nitong nakaraang taon. Naniniwala ako na tayo ay tunay na masaya. Ngunit ginugol mo ito sa pagpaplano ng masalimuot na paghihiganti na ito. Simula ng bidding, Miss Lynn, o ang aking mga kasama ay magpapatuloy. Lahat ng tao dito ay mga nangungunang manlalaro sa industriya. Ang huli kong natitirang 100 million na pera ay parang baon lang para sa kanila. Paano ako makikipagsabayan sa kanila? Kailangan ko munang pumunta sa CR. Iniingatan pa rin ni Miss Johnson ang kanyang pagmamalaki. Huwag mo siyang hintayin, Mr. Smith. Ang mga ari-arian niya ay halos hindi umaabot ng 100 million. Paano siya makikipaglaro sa atin? Masyadong nahihiya para aminin ng diretso. Nag-imbento siya ng dahilan na mag-CR at tumakas. Tama na, tumahimik kayong lahat. Isang taon na kaming kasal, si Liam Smith ay patuloy na humihingi nito gabi-gabi. Ginagamit ang lahat ng lansihin. Hindi ako binibigyan ng kahit isang sandaling pahinga para lang lihim na makuha ang mga larawan at video na ito at maghintay hanggang ngayon para hiyain at maghiganti sa akin. Liam Smith, hindi kita hahayaang makalusot dito. Naglakas loob si Lin Shuyan na magpakita muli ang kapal ng mukha niya. Malamang na magiging masaya ito. Magsimula na tayo. Magsisimula na ang subasta. Panimulang bid para sa unang larawan. 2 milyon. Social. Sobrang social. Perpektong halo ng elegante at alindog. Talagang nagpakahusay ka dito. Si Miss Johnson ay masiglang nakikisali. Ang halaga ng finale ay higit pa rito. Bawat larawan ay may kasama ang personal na komentaryo ni Mr. Smith. Komentaryo. Ang unang larawang ito ay kinuha noong Mayo 20, 2025 , gabi ng kasal.
Tulungan kita, mahal. Ang ganda mo talaga. Huwag mong halikan doon. Nakakakiliti. Kakaligo lang namin nang lumabas siya. Tumahimik ka, Liam. Wala nang ibang salita. Miss Johnson, umupo ka na. Kung lalabag ka sa patakaran ng subasta, kailangan ka naming paalisin. Mas mabuti pang paalisin siya, isa na lang ang kalaban. Miss Lynn, sigurado ka ba? Akala ko ang pagbenta ng mga larawan ay matapang. Pero live commentary? Henyo, 5 million para sa video. Manatili tayong sibilisado. 8 million dito. Kung ang gabi ng kasal ang una, isipin mo kung ano ang susunod. 10 milyon mula sa akin. Liwanagin ang Sky Lantern. Bidder 38 ay nag-activate ng Sky Lantern. Panghuling kumpirmasyon? Kumpirmado. Ay naku, sayang naman. Gabi ng kasal nila ito. Mahigit 300 na larawan. Ilang bid ang kaya niya? Patayin ang parol. At mas maganda ang mga susunod na bid. Sulit ang paghihintay. Bidder 38, sinindihan ng parol. Binabati kita, Mrs. Johnson. Nanalo ka sa unang set ng larawan at video. Liam, baka dapat nating itigil ito. Masyadong malupit ito para kay Chloe. Pagkatapos ng lahat, kasal ka na. Huwag kang mag-alala, Zoe. Ang kinuha niya mula sa'yo, ipababalik ko sa kanya lahat. Susunod, ia-auction natin ang pangalawang larawan. Anong nangyayari? Bakit may mosaic blur? Mangyaring manatiling kalmado. Simula sa larawan 2, nagdaragdag tayo ng mga bagong patakaran sa laro. Ang bawat bid ay nagbubukas ng bagong mosaic block. Gusto mo ng mas malinaw na visuals? Magbid ng mas agresibo. Simulang bid, 2 milyon. Ang larawan ni Mr. Chin ay hindi mabasa. Ano ang kwento? Ang partikular na larawang ito ay kinuha sa isang beach. Tabing dagat? Mula sa ating honeymoon? Magbibid ako sa larawan sa beach. 2.5 million. Kaya ito ay isang beach shot. 3 milyon. 4. 5. Isang bid pa ay magpapakita ng swimsuit ng dalaga. Ako naman. 2,000. Patayin ang mga bid. Munti na. Bidder 38, sinindihan muli. Pero Mrs. Lin, 2 beses ka nang nagbid. Ang aming audit ay nagpapakita na may hawak kang mas mababa sa 5 milyon. Magpapatuloy ka ba? Liam, mukhang si Chloe ay hindi na kayang magpatuloy. Dito na tayo huminto ngayon. Hindi pwede. Sumasaya na ito. Sige lang. Yung huling 2 kumpara dito ay parang kandila sa tabi ng araw. President Smith, sabihin mo sa amin. Ano ang laman ng bagong picture na ito? Excited na akong marinig. Nakuha ito sa isang pribadong hot spring. Naginuman kami ni Chloe. Naging maapoy at sensual siya. Parang isang malikot na kuting sa tagsibol. Oo, gusto ko ang mga babaeng matapang. Kung tatanggihan ka ni President Smith, lumapit ka na lang sa akin. Magbibid ako para sa iyo. Hindi. Ang larawang ito ay hindi dapat malik. Kung makita ito ng mga lalaking ito, masisira ang reputasyon ko. Magbibid ako. Hindi na tayo makapaghintay sindihan ng Sky Lantern. Miss Johnson, kulang ang pondo mo. Patuloy ang bidding. Pakiusap, mga kaibigan. Tulungan ka naming magbid. Oo, magbibid din ako para sa iyo. Liam, naging mag-asawa tayo noon. Bakit mo ako pinapahiya ng ganito? President Smith, ikaw ang bahala. Sinabi ko na lahat ng auction items ay bukas para sa bidding. Salamat at hindi ka nakipag-agawan. Ito ang aking mungkahi. Magbibid ako para kay Shuyu. Liam, gusto kong sindihan ang ilaw sa langit para kay Chloe. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagpondo ng aking pag-aaral. Hindi ako pwedeng maging walang utang na loob. Siyempre, basta masaya ka, pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Kaya pala gusto ni Ginoong Smith ang masunuring si Yao Yao. Sino ba naman ang hindi? Huwag kang mag-alala, ate. Plastic. Ano? Ang paraan mo ng pagbabayad sa akin ay ang pagnanakaw ng aking posisyon at ang pangaakit sa aking lalaki. Pasensya na, pero hindi ako ganoon kadesperado para kailanganin ang tulong ng isang maganda at isang lalaki para iligtas ang aking dignidad. Binibining Johnson, bantayan mo ang iyong pananalita. Ang ilaw sa langit na sinindihan ko ay sarili kong pagpili. Pero kung ipipilit mo, kailangan naming isama ang mga ari-arian ng pamilya Johnson. Gayunpaman, mula nang mabangkarote sila, bumagsak ang halaga ng mga ari-arian.
Halos hindi umabot ng 50 milyon ngayon. Sindihan mo na lang. Tama na ang usapan. Baliw ba ang babaeng ito? Itinatapon niya ang kanyang tirahan para lang patunayan ang isang punto. Susunod na item at papanoorin niya kaming kunin lahat. Walang puso si Liam Smith. Ang mga sumusunod na larawan ay mas nakakagulat pa. Kahit anong halaga, hindi ko pwedeng hayaang kumalat ang mga larawang ito. Ika-4 na larawan, simula sa 2 milyon. Sindihan ang ilaw sa langit. Binibining Lin, tigilan mo ang paggulo ng kaayusan. O kailangan ka naming paalisin? Hindi ako nagdudulot ng gulo. Gusto ko lahat ng 365 na larawan at video sindihan. Bawat isa, sindihan lahat. Itong 365 na mga larawan, kabuuang 18.20 bilyon, kahit hindi siya bangkarote, hindi niya ito kayang bayaran. Si Mr. Smith lang ang maglalakas loob na laruin ang larong ito. Sino pa ang may tapang? Miss Johnson, naubos mo na lahat ng iyong mga ari-arian noong nakaraang round. Hindi ka na kwalipikadong magsindi ng Sky Lantern. Sinong ginoo ang nagbid ng 5 milyon? 5 milyon, isang beses na. Sabi ko, gusto kong magsindi ng Sky Lantern. Hindi mo ba maintindihan? Pinagbigyan ka namin sa 3 round, Chloe. Wala ka ng pera. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang mga peking bid ay may kahihinatnan. Ang interes namin sa iyong mga larawan ay isang papuri. Huwag kang walang utang na loob. Kung hindi dahil sa impluensya ni Mr. Chin, hindi ka man lang papayagang pumasok dito. At kung patuloy kang magdudulot ng gulo, ay i-escort ka ng seguridad palabas. Sino ang nagsabing wala akong pera? Tigilan mo ang pagbibiro. Lahat tayo ay na-verify ang mga ari-arian. Alam namin kung magkano ang halaga mo. Kaya, kung may pondo ako, maaari ko itong sindihan agad. Sa technical, o, pero, Hinihiling ko isang bagong beripikasyon ng ari-arian. I-verify muli ang pondo. Pag-verify ulit, Ano? Hindi mo kaya ang matalo? ipasuri mo ulit, hindi sila basta makakahanap ng pera, sisiguraduhin naming matatalo ka ng kapanipaniwala. Host, suriin muli ang pondo ni Chloe Johnson. Pagbigyan natin siya ng kaunti pa. Gawin mo. Gusto kong makita kung anong mga trick ang nasa manggas niya. Miss Johnson, gusto mo talagang i-verify ulit? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Tatawag kami ng security para ihatid ka palabas. Makinig ka. Suriin muli ang pondo. Sige, ikalawang pag-verify para sa bidder, 38. Bakit siya sobrang kalmado? Mayaman ba talaga siya? Imposible. Nag-bankrupt ang Johnson Group. Kinansela ni CEO Smith ang mga kontrata niya. Walang sino man sa industriya na may impluensya ang susuporta sa kanya. Nawala na siya sa sarili, pinapahiya niya ang sarili niya sa publiko. Maliban kung mayroon siyang nakatagong card. Nagbubuff lang. Kung may pera talaga siya, luluhod ako at tatahol na parang aso. Ako rin. Tapos na ang pag-verify. Matapos ibawas ang bid para sa Sky Lantern, tingnan ang screen. Akala ko talaga may kakayahan siya. Nawala na tuluyan ang isip niya. Ang clown talaga. Chloe, mahal. Talagang katawa-tawa ka. Pasensya na, Miss Johnson. Ginugulo mo ang kaayusan. Pakiusap, umalis ka agad. Salamat sa inyong suporta sa subastang ito. Seguridad. Sandali? Ngayon, maaari nating suriin muli ang pondo. Chloe Johnson, sino sa tingin mo kami? Hindi kami mag-aaksaya ng oras sa kalokohan mo. Itapon mo na siya palabas. Nakakahiya. Yung maliit niyang gimmick pumatay sa interes ko sa mga litratong iyon. Seguridad, ihatid mo siya palabas. Itapon mo siya palabas. Bitawan mo! May pera talaga ako! Tingnan mo ang screen kung hindi ka naniniwala. Bakit titingnan ng screen? Makakadagdag ba ng balanse mo ang pagtitig dito? Imposible. Hindi pwede. Hindi ito maaaring totoo. Daan libo, 10,000, milyon, 10,000,000, daang milyon. Paano nangyari na ang account niya? Biglang nagkaroon ng daang bilyong yuan. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Pasensya na. Lahat. Ang malalaking transfer ay nangangailangan ng karagdagang oras para sa beripikasyon. Salamat sa inyong pagtitiis.
Ngayon, ang 365 na mga larawang ito lahat ay sisindihan bilang mga Sky Lantern. Sige, Bidder 38, nagsisindi ng mga lantern para sa lahat ng larawan. Hindi. Gusto kong sindihan mo. Bawat isa sa 365 na larawang ito. Ha? Hindi ba ikaw ang pumapalag ng masigla kanina? Ngayon, sindihan mo ang bawat larawan isa-isa. Wala ni isang makaligtaan. Larawan bilang 5. Simulang bid, 2 milyon. Bidder 38 ay nagsisindi ng lantern. Larawan bilang 6. Simulang bid, 2 milyon. Bidder 38 ay nagsisindi ng lantern. Bilang 7. Chloe Johnson, anong ginagawa mo? Lihi mo akong kinunan ng litrato? Baliw ba siya? Kahit may bilyong pondo, bangkarote na ang Johnson Group. Maaaring durugin siya ni Mr. Smith parang langgam. Chloe, lakas ng loob mo na saktan ako? Lihi mo akong na-record? Chloe Johnson, nabaliw ka na ba? Tama na sa komedyang ito. Tigil, ate. Huwag pakiusap. Zoe, mga gwardiya, arestuhin siya. Pakawalan mo ako. Baliw ba si Chloe Johnson? Sinampal si Mr. Smith ng 3 beses. Ngayon, nagawa na niya. Sinaktan niya ang minamahal ni Smith. Zoe, malapit na siyang harapin ang galit ni Mr. Smith. Kawawang Zoe, namamaga ang mukha niya. Hindi lang si Mr. Smith, pati ako ay naaawa. Masakit ba? Kuya Liam, pakiusap. Huwag mong sisihin si Chloe na overwhelmed lang siya sa galit. Natutuwa ako na ligtas ka. Zoe, ang kabaitan mo ay ginagawa kang isang madaling target. Makatitiyak ka? Bawat kalupitan na ginawa niya ay babalik ng 10 beses. Liam Smith, hindi ako basta-basta na pwedeng guluhin. Umalis ka habang may pagkakataon ka. Ang mahihina lang ay gumagamit ng walang laman na banta. Ang sampal na ito ay ang paghihiganti para kay Zoe. Tigil. Sino ang may lakas ng loob na hawakan si Shuya Ling? Mrs. King? Mahal, anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako dumating, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo? Nag-auction ka ng mga litrato ni Miss Lin dito? Mga pribadong litrato ni Miss Johnson? Anong pakay mo? O kaya, putulin ko yan. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Miss Johnson. Miss Johnson, pasensya na. Hindi ko siya nadisiplina ng tama. Personal akong pupunta para humingi ng tawad ng maayos. Lumabas ka na. Chloe, okay ka lang. Ayos lang ako. Salamat, Maya. Maya, dumating ka sa tamang oras. Masaya ako na ligtas ka. Chloe Johnson, huwag mong isipin na ang iyong mga numero ay magpapaurong sa akin. Liam Smith, hindi ako kailanman gumawa ng anumang masama sa iyo. Bakit mo ako sinasabotahe? Hindi mo ako ginawa ng masama? Huwag mong isipin na nag-asawa ka sa pamilya Smith dahil iniligtas mo ako sa Hongshan ilang taon na ang nakalipas. Pero natagpuan ko ang tunay na taong nagligtas sa akin. Ninakaw mo ang kredito ni Yao Yao at kinuha mo ang lahat ng para sa kanya. Sinasabi mo pa ring wala kang ginawang masama? Anong sinabi mo? Siya ba ang tunay mong tagapagligtas? Ako ang nagligtas kay Liam Smith. Paano nakuha ni Zoe ang kredito? Liam, si Chloe ay umutang ng napakaraming pera. Bayaran muna natin ang utang niya. Mahirap para sa kanya ang paglikom ng pondo. Babayaran ko ang mga utang niya. Managinip ka pa. Bawat sentimo mula sa auction ni Chloe Johnson ngayon ay walang kinalaman sa pamilya Smith. Lahat ng utang ay magiging kanya lamang responsibilidad. Saksihan ang deklarasyong ito. Chloe Johnson, naglagay ka ng mga bid na Sky Lantern sa lahat ng mga larawan. Ngunit, huwag kalimutan ng Johnson Group ay bangkarote. Kung ang mga utang na ito ay hindi mabayaran, ang mga pinagkakautangan ay hindi makukontento sa mga auction na lang. Huwag mong pakialaman ang mga bagay-bagay ko. Mr. Smith, si Miss Sudati, ay nagustuhan ng isang Pigeon Blood Ruby na available ngayon sa isang auction sa US. Ayos. May nangahas na manakit kay Zoe ngayon. Bibili ako ng regalo para pakalmahin siya. Mag-charter ng jet papuntang US ngayon. Naiintindihan. Zoe, pumunta tayo sa Amerika. Pananalunin ko ang ruby na iyon para sa iyo. Tamasahin mo ang iyong pagmamalaki, Liam Smith. Malapit nang mawala ang ngiting iyan. Tagay? Salamat muli sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking auction ngayong araw. Wala yon. Magkakaibigan tayo rito. Bilang mga babae, ang pagtulong sa iyo na harapin ang mga gago na yan ay pagtulong din sa ating sarili. Lalo akong nagagalit kapag iniisip ko
Kung hindi mo siya dinala pababa mula sa Hongshan Mountain, mamamatay na sana si Liam Smith. Ngayon ginaganyan ka niya, masyadong malupit si Mr. Smith. Alam nating lahat na nabali ang binti mo noong iniligtas mo siya. At ngayon, ano? Dinala mo siya ng isang buong araw at gabi? Pero si Zoe Williams ang nakakuha ng lahat ng kredito? Chloe, bakit hindi mo ipinaliwanag lahat kay Liam Smith sa auction? Tingnan mo kung gaano niya iniingatan si Zoe Williams ngayon. Maniniwala ba siya sa akin? Tama. Siya nga pala, Chloe, nasaan ang mga ebidensyang nagpapatunay na nandaya ang mga asawa natin? Sabi mo na sa'yo yun. Narito ang lahat ng ebidensya ng video at audio. Bago ang auction, hindi lang ako nag-breakdown sa banyo. Maya, kailangan ko ng tulong mo. Nakolekta ko na ang ebidensya ng pagtataksil ng ilang tao. Hanapin mo ang kanilang mga asawa para sa akin. Ipagawa mo silang pondohan ako. Sa ating social circle, ang mga kasal ay kadalasang transaksyonal. Kung makakakuha ka ng leverage sa iyong asawa, magkakaroon ka ng mas maraming kapangyarihan sa panahon ng diborsyo. Ang babaeng may relasyon ng asawa ko ay talagang si Suyaw, assistant ni Mr. Chin. Ako rin. Nandaya din ang asawa ko kay Zoe Williams. Diyos ko, ganun din sa amin. Yung munting gold digger na yan. Gagawin niya ang lahat para umangat sa lipunan. Isang mapanlinlang at dalawang timing na plastic na babae. Pero pinahahalagahan pa rin siya ni Liam Smith. Nakakadiri. Salamat sa Diyos nakuha ni Chloe ang ebidensya. Ngayon, handa na tayo. Sa diborsyo, wala silang makukuha. Hindi ko inaasahan ito. Pagkatapos ng lahat ng taon na kasama si Liam Smith, ang babaeng sinuportahan natin ay naging napakatuso. Oh, siyang nga pala, ang mga ari-arian ng Johnson Group ay bumubuti na ngayon. Babayaran namin ang pera sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Hindi na kailangan. Ituring mo itong bayad para sa ebidensya laban sa mga manloloko na gago. Sulit na pera, eksakto. Ituring itong investment natin. O investment natin. Salamat muli sa inyong lahat. Cheers! Chloe, ano ang susunod mong gagawin? Makikipagdiborsyo ka ba kay Liam? May kilala akong magagaling na abogado sa diborsyo. Oo, magpapatuloy ang diborsyo. Pero pagkatapos ng kahihiyan sa auction ngayon, magbabayad siya bago matapos ito. Bago pumirma ng mga dokumento, sisiguraduhin ko na mapahiya siya sa publiko. Paano ka maghihiganti? Nanay, tatay, tungkol kay Liam Smith, kailangan nating mag-usap. Ate, Noah, sinabi sa akin ni na mama at papa tungkol sa gulo ni kuya. Ate, alam ko rin kung bakit ka pumunta sa Amerika. Makatitiyak ka, lubos kong sinusuportahan ang iyong misyon. Tara, isasama kita sa subasta. Ang 15 kilatis na ruby na kulay dugo ng kalapati ay talagang pambihira. Bihira kahit sa mga pinong hiyas, reyna ng mga may kulay na batong hiyas. Napakaganda. Kuya Liam, gusto ko ito. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo ito, pananalunin ko ito para sa iyo. Salamat, Kuya Sinyan. Simulang tawad, 10 milyon. Mga bidder, magpatuloy po kayo. Isang 15 kilatis na ruby na kulay dugo ng kalapati na tulad nito ay pambihira. 11 milyon mula sa akin. 13 million. 20 million. 40 million. Wow, doble ang presyo. Sino itong lalaki? Ang dami ng pera. Siyempre naman, siya ang pinakamayamang tao sa bansang Huaxia. President Smith ng Dragon Rice Group, Liam Smith Kin. Kaya itong Pigeon Blood Ruby. Determinado siyang makuha ito. Hindi kayang makipagkompetensya dyan. May mas mataas pa bang bid? 40 milyon. Isang beses. 40 milyon. 2 beses. 40 milyon. Para sa... Sandali. 40 million. At isa. Chloe Johnson. Noah. Liam Chloe, sino ang taong ito? Kilala mo ba siya? Siya ang nakababata kong kapatid. Noah Smith mahina siya mula pagkabata. 5 taon na ang nakalipas pumunta siya sa US para magpagamot. Chloe Johnson. Bakit mo dinala si Noah dito?
Ano ang balak mo? Pumunta ako sa auction para magbid ng mga item. Siyempre, nagka-interest si Noah sa mga auction. Kaya isinama ko siya. Naibalik mo na ba ang pera sa mga babaeng pinagkautangan mo noong nakaraan? Ito, Zoe. Uminom ka ng tubig. Huwag mong hayaang sirain niya ang mood mo. Zoe, dapat uminom ka rin. Huwag kang matakot kanino man. Noah, sa tingin mo, malaki ka na? May mas mataas pa bang bid? 40,000,001. Unang tawag, 40,000,001. Liam, 60 million. Ang Pigeon Blood Ruby na ito ay nagkakahalaga ng 50 million sa pinakamataas. Si Mr. Smith ay nagbid lang 60 million. Sa pagkakataong ito, walang makakatalo sa bid ni Mr. Chin. Chloe Johnson, naayos mo na ba ang utang sa lantern ceremony? Lakas loob mo akong hamunin? Miss, ang mga gamit mo mula sa pamilya Smith ay naimpake na at ipinadala pabalik sa tirahan ng Johnson. Walang kahit isang bagay ang naiwan. Siya, Chloe Johnson, tumatawag ka ba para mangutang ng pera muli? Noong nakaraan, nagtagumpay ka, ngunit ngayon iba na. Naipabatid ko na binabalaan ng buong elite circle, sino mang magpapahiram sa iyo ng pera ay kalaban ko, Liam Smith. Tingnan mo mismo, kung gagana ba ang mga daya mo? O may bigat ba ang mga salita ko? Liam Smith. Huwag mong subukan ang swerte mo. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo, ninakaw ang kredito ni Zoe at nagpanggap na tagapagligtas ko. Hindi ako kailanman nakasama sa iyo. Liam, si Hipag ay hindi ganoong uri ng tao. Mushi, masyado kang bata at walang karanasan sa mga babae. Hindi mo naiintindihan ang ilang babae. Magaling sa panlilinlang at pagpapanggap na biktima. Gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Tama. Noah, ngayon, nakikita ako ni Liam Smith bilang eksaktong ganitong uri ng tao. Kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi siya maniniwala sa kahit ano. Sayang ang iyong hininga. Ang kasalukuyang pinakamataas na bid ay 60 million. Mayroon bang mas mataas na alok? Kalimutan mo na. Ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat sa aking pera o galit. Ituring mong maswerte ka. salamat, Liam. Sa pagkapanalo ng Pigeon Blood Ruby. Ang ating yaw-yaw ay napakamabait at mapag-alaga sa akin, laging maunawain. Siyempre, tinatrato kita ng mabuti. Ang mga taong tulad ko, laging gumaganti ng kabutihan. At nag-aayos ng mga pagkakaiba. 70 million. Ate, itong ruby na kulay dugo ng kalapati ay binid ko para ibigay sa iyo. Noah Smith. Desidido ka ba na kumampi kay Chloe Johnson laban sa akin? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Ang iyong rehabilitasyon sa Estados Unidos ay pinondohan ng pera ko? Kuya, dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Sa 5 taon sa Amerika, hindi ko ginamit ang pondo ng pamilya Chin. Niyang sa iyo. Hindi pera ko? Simula kailan ka nakakakuha ng pera? Ako, Noah, ikaw at si Sinyan ay magkapatid. Huwag mag-away dahil sa akin. pamilya ka rin na ate. Hindi ko hahayaan na apihin ka niya. Tinutulungan kita. Wala nang iba. Chloe, bakit kailangan mong nakawin lahat ng gusto ko? Ang singsing na brilyante noong nakaraang taon, ngayon itong ruby pa ulit-ulit na kwento. Gusto ko lang ng mga kumikinang na kayamanan. Krimen ba iyon? Bakit mo gagawin ang lahat para sirain ang relasyon ni Liam sa sarili niyang kapatid? Para lang makuha ang akin. Ay naku, pinaghihiwalay ang magkapatid. Puro problema lang siya. Nahihirapan ang kawawang babaeng ito. Bakit hindi na lang siya pagbigyan? Kailangan mo ba siyang kalabanin? Tama. Zoe, pinag-aral kita dahil sa kabutihan ng loob ko. Ngunit nilandi mo ang asawa ko. Ngayon, kinakagat mo ang kamay na inaakusahan AKO ng pagnanakaw. Kinagantihan ang kabutihan ng pagtataksil. Wala ka bang hiya? Hindi ko gagawin iyon. Kaya ang ahas na ito kinagat ang tumulong sa kanya para maging kabit niya. Ang mga matang puno ng luha napakagaling magpanggap na inosente. Ang mga lalaki ay laging nahuhulog sa mga ganitong daya. Tama na, Zoe. Ang sayo ay mananatili sayo. Itong ahas na si Shuyu. Hindi kukuha ng kahit ano. Pabayaran niya ito ng kanyang buhay. Ginoong Smith, ang pag-activate ng Sky Lantern ay nangangailangan 100 milyong yuan ng maaga.
Sigurado ka ba sa desisyong ito? Kumpirmado. Sige. Ginoong Smith, ina-activate ang Sky Lantern. Binabati kita, Ginoong Smith. Nakuha mo na ang gemstone. Ang lakas ng presensya. Ito ang unang pagkakataon ko na makakita ng Sky Lantern na na-activate sa subastang ito. Ang ganda ng subastang ito. Sulit ang bawat minuto. Sa wakas, ay nasaksihan ko ang kapangyarihan ng kayamanan mismo. Liam, ay activate mo ang Sky Lantern para lang sa akin. Ngayon walang magnanasa sa iyong ruby. Huwag kang mag-alala. Zoe, anuman ang naisin mo, ibibigay ko. Liam, labis akong naantig. Kawawang mga hangal? Paano kayo nangahas na hamunin ako? Pinapahiya ninyo ang inyong mga sarili. Ikaw, Ang tunay na palabas ay darating pa. Ginoong Smith, narito ang iyong bagong panalo Pigeon Blood Ruby. Mangyaring pumirma para sa resibo, kabuuang bayarin, 100 milyong yuan. Diyos ko, ang Pigeon Blood Ruby na ito ay mas nakakamangha kapag malapit. Liam, hindi ba ito maganda? Napakaganda. Ngunit hindi kasing ningning ng aking yaw-yaw. Halika. Bigo ang pagbabayad. Na-freeze ang account. Mr. Smith, ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo na freeze na ang account mo. Ang transaksyong ito ay hindi na process. Anong nangyayari dito? Mukhang puro salita lang ang isang tao at walang pera. Ayun na nga, ang pinakamayamang tao sa Summerland. Nakakahiya. tingnan mo ito ang babae sa tabi niya, hawak-hawak ang Pigeon Blood Ruby na iyon namumutla na parang multo. Kaawa-awa. Relax lang. Naayos na. I-run mo lahat ng card ko. Kapag may gusto si Liam Smith, hindi kailanman ang pera isang hadlang. Bigo ang pagbabayad. Na-freeze ang account. Bigo ang pagbabayad. Na-freeze ang account. Liam Smith, kaya mo ba talagang bayaran ito? Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras namin kung wala kang pera. Bumibili ng regalo para sa mga kerida sa harap ng asawa mo. Ngayon, hindi ka man lang makabayad? Ang ganda ng karma. Security, alisin niyo itong manloloko. Sinisira niya ang prestihiyo ng auction. Ito ay, Hindi si Liam. Hindi kayang magbayad. Ah, ganun. Ito ang problema sa credit card machine. Mabilis na palitan ang card reader na ito. Huwag kang magpahiya dito. walang magiging problema sa credit card machine na ito. Imposible hindi ito ang credit card machine. Baka, maaari pa rin sa kapatid ko. Tanong, Pasensya na. Magpapadala ako ng tao para mag-imbestiga. Nanay. Ikaw na walang utang na loob na anak. Sa totoo lang, ang pandaraya ay nagagalit kay Chloe. Si Chloe ay nag-impake na ng kanyang bagahe. Lumipat na palabas ng pamilya Smith. Alam mo ba? Nanay, wala akong oras ngayon para sabihin sa iyo ang mga ito. Inilagay ko na ang iyong bank account, na-freeze na bilisan mo at kumbinsihin si Chloe na bumalik. Humingi ka ng tawad kay Chloe. Kung hindi, hindi ka makakagastos ng kahit isang sentimo. Ano? Nanay! Nanay! Tatay, nanay, pupunta rin ako sa auction sa Amerika para dumalo sa auction. Si Zoe ay talagang walang karapatan ang kinin ang regalong iyon. Chloe, sumusuporta si nanay sa iyo. Kunin mo ito. Bid ka sa kahit anong gusto mo. Huwag kang mag-alala sa gastos. I-freeze ko ang mga bank account ni Sinyan agad. Tapos na. Tingnan natin kung makakabili pa siya ng regalo para sa kabit niya. Salamat, nanay. Ang mga card ni Kuya ay naka-freeze na lahat? Ginawa ito ni nanay at tatay. Ah, ganun ba? Ang galing naman ni nanay at tatay. Ano ngayon, Liam Smith? Kaya mo bang magbayad? Sobra ang binayad mo sa mga ito. Kung hindi ka magbayad, malaki ang multa. Narinig ko sa mga auction sa Amerika, may malalaking parusa para sa hindi pagbabayad. Eksakto. si Liam ay hindi magde-default. Malalaman mo rin yan, di ba? Ako, May solusyon. Chloe Johnson. Alam kong hindi mo ako ipapahiya sa publiko. Ito ay mga laro lamang ng selos. Kaawa-awa. Zoe, ang mga mamahaling bagay na suot mo siya ang bumili, diba? Ibenta mo para mabayaran ang utang mo. Hindi pwede. Ang mga ito ay lahat ng regalo mula kay Liam na espesyal niyang ibinigay sa akin. Bawat isa ay may sentimental na halaga. Paano ko kaya isangla ang mga ito? Pero, kung si Liam ang mag-utos sa akin na gawin ito, baka isipin ko na ibenta na ang mga ito. Zoe, paano ko kaya ibenta ang binili ko para sa iyo?
Sige, magsubasta tayo. Ng mga pribadong larawan ni Zoe bilang sangla. Liam Smith. Hindi ba ito eksaktong uri ng bagay na gusto mo? Bukod dito, ipagpalit ang mga intimate na larawan ni Zoe para sa Pigeon's Blood Ruby na iyon ay hindi masamang kalakalan. Ako. Liam, ayaw ni Zoe ito. See? Chloe Johnson, bakit ang sama mo? Hindi ka karapat-dapat tawaging tao. Alam mo ba kung ano ang malupit? Gumaganti lang ako ng parehong paraan. Pinaparanas ko sa kanila ang sarili nilang gamot. Paano ako nagiging malupit? Dahil hindi kayang bayaran ni Mr. Smith ang bayad, ang ruby na kulay dugo ng kalapati ay muling i-auction. Abay, hindi ito inaasahan. Ang CEO ng Chin Corporation ay hindi pala kayang bayaran ito. Humagikhi. Gaya ng sabi nila, ang itsura ay maaaring mapanlinlang. Pigeon's Blood Ruby muling ibebenta sa auction. Panimulang bid, 10 million. 4,001,001. May mas mataas pa bang bid? Naman na to at isa. Unang tawag. 40 million at isa, ikalawang tawag. 40 million at isa, huling tawag. Nabenta. Binabati kita, Miss Johnson, sa pagkuha ng Pigeon's Blood Ruby. Binabati kita, Miss Johnson. Nanalo ka ng Pigeon Blood Ruby. Matagumpayang magbabayad, 316,000, 7.9 piso. Binabati kita, Miss Johnson, sa pagkuha ng Pigeon Blood Ruby. Ang galing ng tadhana, ang Pigeon Blood Ruby na iyon napunta pa rin sa mga kamay ni Miss Johnson sa huli. Taos-pusong pagbati, Miss Johnson. Magaling? Tingnan mo, yung home wrecker doon magsisimula na namang umiyak. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Zoe, bibilhan kita ng mas maganda pang ruby mamaya. Pero siniyan. Gusto ko yung Pigeon Blood Ruby na iyon. Bakit kailangang agawin ni ate lahat ng mahal ko? Chloe Johnson, ibigay mo ang ruby na ito kay Zoe agad at baka isaalang-alang ko ang pagpapalampas sa mga pakana mo. Ibigay sa kanya? Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Ang desperado mong pagtatangka na siguruhin ang posisyon mo bilang Mrs. Smith? Sige, kung ibibigay mo ang ruby na ito kay Zoe, ipinapangako ko, hindi kita hihiwalayan. Miss Johnson, handa na ang mga papeles ng diborsyo. Ipapadala sa iyo sa lalong madaling panahon. Noah, oras na. Kailangan na nating umalis. Chloe Johnson, kung maglakas loob kang umalis, hindi ka na makakabalik sa pamilya Chin. Chloe Johnson, Mawalang galang po, si Liam Smith ba si Mr. Smith dito? ako iyon. Bakit? Kayo pala si Mr. Smith. Narito ang 2 package para sa inyo. Mangyaring pirmahan ang mga ito. Mga package ko? Brilyante na singsing pangkasal. Ang ganda ng brilyante na singsing na ito. Liam, ito ba? Para sa akin? Kahit medyo malaki ang singsing, kailangan nating ipaayos ang laki mamaya. Mukhang proposal ito, ang swerte ng babaeng iyon. Walang hiya at mga agaw ng asawa. Walang kahihiyan. Baka totoo ang pag-ibig nila. Teka, may mali. Tingnan mong mabuti ang singsing na suot ng babaeng iyon ay tumutugma ng perpekto sa singsing ni Mr. Smith. Magkapareho sila. Naalala ko lang ito ay noong nakaraang taon Harry Winston na custom-designed na limited edition na mga singsing pangkasal. Mga singsing na brilyante noong 1 taon. Ito ay dapat na kay Chloe Johnson at orihinal na mga singsing pangkasal ni Liam Smith. Kaya si CEO Smith ay ibinalik ang kanyang singsing pangkasal. Kahit ang pinakamayayamang pamilya ay nagdidiborsyo? Ha ha ha. Kasunduan sa diborsyo. Diyos ko, nagdidiborsyo ba si Chloe kay Liam? Ano ang gagawin ko? Kasalanan ko lahat ito, Liam. Galit ba si Chloe sa akin? Hindi siya mangahas na hiwalayan ako. Hindi siya bibitaw. Chloe Johnson, gusto kitang patawarin, pero patuloy kang pumipilit at sinusubok ang aking pasensya. Ginagamit mo ang aking mga magulang para hiyain ako? Ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng paghamon sa akin.
Liam. Maya? Masama ito, Chloe. Nalik online ang iyong mga pribadong larawan. Ano ang sinabi mo? Sinubukan kong magbayad para tanggalin ang mga ito, pero patuloy silang lumalabas sa sandaling burahin natin sila. Liam Smith. Tiyak na si Liam ang nag-post niyan. Pasensya na, Xiaoya. Maganda ang intensyon namin, pero pinalala pa namin. Gusto ko lang turuan si Liam ng leksyon. Hindi ko inakala na ipopost niya ang iyong mga larawan. Huwag kang mag-alala, mahal. Nahuli ko na ang walang utang na loob na daga na si Liam. Tingnan ang nakaraang linya. Umuwi ka, pagsisihan niya ito. Hihingi ka ba ng tawad? Humingi ka ng tawad ngayon. Hindi! Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Pagkatapos ng lahat ng ito, naniniwala pa rin siya na wala siyang ginawang mali. Ikaw na walang utang na loob. Humingi ka ng tawad ngayon din. Humingi ka ng tawad. Bumalik na si Chloe. Humingi ka ng tawad kay Chloe. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw. Anong sinabi mo? Rebelde kang hangal. Saktan mo ako. Bugbugin mo ako hanggang mamatay ngayon. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Chloe. Bugbugin mo itong walang utang na loob na anak. Bugbugin mo siya hanggang masiyahan ka. Dahil gusto mo magsindi ng mga Sky Lantern, narito ang 365 na mga larawan. Magsaya ka sa lahat ng yon. Kung hindi mo iniisip ang panganib, maglaan ka ng oras. Zoe. Okay ka lang ba? Zoe. Mga guwardiya. Arestuhin siya agad. Chloe Johnson. Talaga bang maglalakas loob kang saktan ako? Liam, hindi kita sasaktan. Hindi ako magpapakababa ng ganyan para dumihan ang kamay ko para sa isang taong hindi karapat-dapat. Magde-divorce na rin naman tayo. Pinunit mo ang huling kasunduan. Pirmahan mo itong bago. Chloe, hindi ka pwedeng makipag-divorce ngayon. Ipinagkatiwala ka ng iyong mga magulang sa amin bago sila pumanaw. Paano tayo napunta sa ganito? Kung aalis ka ng ganito, paano mo haharapin ang alaala nila? Makinig ka sa amin, Chloe. Huwag kang magpadalos-dalos. Itong walang kwentang tao ay hindi karapat-dapat sa iyo. Ilabas mo ang iyong galit, sumigaw ka sa kanya. Saktan mo siya, ilabas mo lahat. Ang mag-asawa ay hindi dapat magtatanim ng galit magdamag. Chloe Johnson. Tigilan mo ako sa pananakot mo gamit ang mga papel. Kung pipirmahan ko ito, huwag kang umiyak mamaya. Kung gayon, pirmahan mo na agad, G. Smith. Manahimik ka. Siya ang asawa mo. Paano mo nagawang saktan siya at tumangging humingi ng tawad? Itong makamandag na babae ay hindi karapat-dapat maging G. Smith, tanging isang dalisay at perpektong tulad ni Zoe. Ang karapat-dapat maging asawa ko. Hintay ka lang. Huwag kang umiyak sa akin mamaya. Tatay, nanay, malapit na akong umalis para sa isang biyahe papuntang France. Habang wala ako, ang mga proteksyong anting-anting na ito ay magpapanatiling ligtas sa inyong dalawa. Chloe, kailangan mo bang umalis? Ang pagkukunwari. Tingnan mo ang ginawa mo. Pinalayas mo ang perpektong kapareha. Hindi mo talaga nararapat ang kaligayahan. Inay, itay, kayo lang dalawa ang maloloko sa kanyang pagpapanggap. Tahimik. Ikaw na walang utang na loob. Naalala mo noong na-stranded ka? Isinapanganib ni Chloe Johnson ang lahat upang hanapin ka sa mga bundok. Binuhat kanya pababa, nabali ang kanyang sariling binti. Sa proseso, 3 buwan ng paggaling. Nitong nakaraang 3 buwan, hindi siya nagreklamo kahit minsan tungkol sa sakit, pero inakusahan mo siyang nagpapanggap. Hindi. Hindi siya ang nagligtas sa akin, Zoe.
ang nagligtas sa akin mula sa Hongshan Mountain. Si Chloe ang nagligtas sa maling tao para hindi ka mag-alala. Mag-isa siyang nag-check-in sa rehab center. Sa loob ng 3 buwan na ito, ako ang nag-aalaga sa kanya. Tumagos ang mga bakal na pako sa kanyang mga buto. Tiniis niya ang lahat ng ito ng tahimik. Pero ganito mo siya tratuhin. 3 buwan sa rehab. Pagkatapos kong magkamalay, si Chloe Johnson ay wala kahit saan. Akala ko galit siya sa akin dahil iniiwasan niya ako, samantala na natili sa tabi ko sa buong panahon. Ngayon, napagtanto ko. Oh, kaya siya pala. Saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Noah, anong ginagawa mo dito? Sumakay ka sa kotse. Hindi na. Ang kapatid mo at ako ay hiwalay na ngayon. Hindi na ako ang asawa ng kapatid mo. Alam ko, pumunta ako para sunduin ka. Pero hindi na. Salamat. Mag-isa na lang ako. Sa ibang bansa. Walang kaibigan o pamilya. Sa aking kaarawan. Hayaan mo ako. Sa aking alaala, si Noah Smith ay bata pa. Hindi ko inakala na siya ay magiging isang napakahusay na lalaki. Kaya ko ito mag-isa. Ang seatbelt na ito ay may maliit na problema. Hindi ko pa ito napapaayos. Dapat ba akong bigyan ka ng pribadong espasyo? Hindi na kailangan. Tara na. Ano itong lahat? Bakit may lihim? Tada! Teka. Hindi pwedeng kaarawan mo. Tandang-tanda ko ang kaarawan mo ay sa Marso. Para sa'yo. Akin? Binabati kita ng kalayaan mula sa pagdurusa. Amen. At isang maliwanag na bagong simula. Salamat, Noah. Sa pag-aayos ng lahat ng ito. Ang iba. Lahat ng tao sinasabi sa akin na wag akong makipaghiwalay kay Liam Smith. Pero walang nagtatanong kung ano talaga ang nararamdaman ko. Ikaw lang ang hindi pumipilit sa akin. Binabati kita, Chloe Johnson, sa panibagong simula. Naway lahat ng iyong problema. Lumayo ng malayo. Ang bata-bata mo? Para sa ating masaya at makabuluhang kinabukasan. Hindi na kailangan. Sanay na akong mag-isa. Nakakasanayan din naman. Chloe? Pasensya na po, ang lugar na ito ay nakareserba para sa isang pribadong okasyon. Umalis ka. Chloe? Asawa kita. Paano ka makikipag-date sa ibang lalaki? Liam Smith, bantayan mo ang sinasabi mo. Hiwalay na tayo. Chloe, alam kong mali ako. Patawarin mo lang ako. At magagawa nating ayusin ito. Hindi ka maaring makipag-date sa iba, lalo na hindi. Noah Smith. Paano naging ikaw? Kuya, bitawan mo. Ito ba ang paraan ng paghingi mo ng tawad? Chloe, inimbestigahan ko na ang lahat.
Lahat ng mga nakaraang insidente ay gawa ni Zoe. Minanipula niya ako. Natuto na ako. Kuya! Pumunta ka rito para lang sabihin ito? Ang auction na iyon ay bahagi rin ng kanyang plano. Mayroon pa akong mga pribadong larawan niya. Kung gusto mo, auction ko rin ang mga ito. Ito ba ang paraan mo ng pag-aayos? Hindi sapat? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at gagawin ko. Liam Smith, nakakadiri ka. Chloe, saktan mo ako kung patatawarin mo lang ako. Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako hanggat gusto mo kung patatawarin mo ako. Liam Smith, hindi ko dapat iniligtas ka noong araw na iyon. Lumayas ka. Ako, si Chloe Johnson. Mas gugustuhin pang manatiling single habang buhay kaysa lumingon pa sa iyo muli. Chloe, bakit hindi mo na lang ako patawarin? Sabihin mo sa akin ang totoo, hindi mo na ba ako mahal? Oh, may iba ka na ba? Yung lalaking iyon, maaaring si Noah Smith? Kung baliw ka, magpagamot ka. Wala kang karapatang kontrolin si Chloe. Kung sino ang kasama niya ay sarili niyang desisyon. Imposible. Kailangan kong gumamit ng dahon ng pomelo para itaboy ang malas na ito. Hindi sapat. Kailangan ding tumalon sa apoy. Anong nakakatawa? Gagawin natin ito hakbang-hakbang. Dapat ko ring suriin iba pang paraan para linisin ang malas. Ang cute. Kaibig-ibig? Naku naman, magpakita ka ng respeto. Chloe, hayaan mong alagaan kita. Noah, mauna muna ako. Hindi pa ako handa. Pasensya na. Masyado akong nagmadali. Kapag handa ka na, lumingon ka sa akin, sige. Narito lang ako palagi. Xiaoya, hintayin mo ako rito. Kukunin ko ang kotse. Chloe, papayag ka bang alagaan kita? Chloe Johnson, si Noah ay parang kapatid. Ano ang iniisip mo? Chloe Johnson, sa wakas nahanap kita. Masaya ka na ba? Alam mo ba, para makaganti sa akin, sinaktan ako ni Liam Smith, ininsulto ako, pinahiya ako. Lahat ng ito kasalanan mo. Binayaran ko ang edukasyon mo. Maaaring mayroon ka sana isang magandang kinabukasan. Pinili mong magplano para umangat. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Hindi totoo yan. Lahat ito ay kasalanan mo. Malapit na akong mabuhay sa marangyang buhay. Maaaring mayroon ka sana. Pero ngayon, huli na ang lahat. Hindi pa huli. Chloe. Chloe, nasaktan ka ba? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Nasaktan ka ba? Nag-aalala ka sa akin? Chloe, paano mo nagawang hiwalayan si Liam ng padalos-dalos? Kaya ikaw ay nang-aakit sa kapatid niya ngayon. Tawang nangungutya. Hindi ako nananakit ng babae, pero gagawa ako ng exception. Mag-ingat ka, Chloe. Hindi mo siya pinahalagahan dati, at ngayon pinagsisisihan mo. Huli na. Pero huwag kang mag-alala. Si Zoe ay nakakulong sa bilangguan at hindi na magdudulot ng gulo. Chloe, pumunta ka para makita ako. Nagmamalasakit ka pa.
Chloe Tengen. Liam, alam niyang mali siya. Mapapatawad mo ba siya? At bibigyan ng panibagong pagkakataon ang inyong kasal? Nasugatan ka noong iniligtas mo ang buhay ko. Ang pagbisita sa iyo ay ang pinakamababa kong magagawa. Pagkakasundo? Wala nang paraan. Kung sapat na ang iyong kalusugan para magsalita ng walang kwenta, malinaw na gumaling ka na. Aalis na ako. Xiaoya, palagi kitang hihintayin. Pero hindi na ako titingin sa likod. Hindi mo siya pinahalagahan noong may pagkakataon ka. Ngayon nagmumukha kang desperado. Ano na ngayon ang punto? Kung talagang kaya mo, ibalik mo si Chloe. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Si Chloe ay napakabuting manugang. Nirerespeto niya ang mga biyenan, inaalagaan ang ating pamilya, at ibinigay ang buong puso niya sa iyo. Ikaw ang sumira nito. Ang iyong ina at ako mas gugustuhin pa naming si Chloe ang maging anak naming babae kaysa magkaroon ng anak na lalaki na walang puso tulad mo. Sige, naiintindihan ko. Nanay, tatay. Ako ang may kasalanan, nagkamali ako. Hayaan ninyong ayusin ko ito. Aayusin ko ito. Huwag kayong mag-alala, tiyak na ibabalik ko si Chloe sa atin. Ang mga walang laman na pangako ay hindi makakatulong. Hindi mo man lang makaharap si Chloe ng harapan. Tama na ang pag-asa sa iyo. Si Mushi ay magdadala ng kanyang kasintahan para sa hapunan ngayong gabi. Alisin mo ang malungkot mong mukha. Unang pagbisita niya, huwag mo siyang takutin. Sige, nanay. Nandito na si Noah. Chloe. Pre, si Chloe Johnson ay hindi mahilig sa maanghang. Imposible. Dati siyang nagluluto sa akin ng pritong baboy na may sili. Hindi ko kaya ang maanghang. Niluto ko yun para sa'yo pritong baboy na may sili dahil paborito mo yun. Wala kang pakialam kay Chloe. Bakit mo ako inaaway para sa kanya? Nar! Matututo akong alagaan siya. Tama na. Pareho kayo sakit lang ng ulo ang ibinibigay. Bakit siya sa lahat ng tao? Paano mo nagustuhan si Chloe? Siya ang asawa ng kapatid mo. Iwalay na siya sa kapatid ko. Wala na silang ugnayan bilang pamilya. Mga walang utang na loob na anak. Gusto niyo ba akong patayin sa stress? Milyon-milyong babae ang meron, pero pareho kayo naghahabol sa iisa. Ipinagbabawal ko ito. Tito, tita, alis na po ako. Wala sa inyo ang pagsang-ayon ninyo. Iisa lang ang magiging asawa ko. Si Chloe Johnson. Ikaw. Mahal? Nanay. Dali na! Nasa drawer ang gamot sa puso. Kasalanan mo ito dahil pinagalit mo si nanay. Alam mo ba ang nangyayari ngayon? At nagtatalo ka pa ba? May gamot ba ang sinuman? Ah, meron ako. Xiaoya? Wala kang sakit sa puso. Bakit mo dala ang gamot na ito? Noong namamalengke ako kasama ng nanay mo dati, naatake siya sa puso sa daan pa uwi. Nanay? Nanay? Anong nangyari sa'yo? Gamot. Yung gamot? Nanay, dito ka lang nanay. Kukunin ko ito para sa'yo ngayon. Dahil may bote ka sa malapit, bumili ako ng isang bote. Simula noon, napanatili ko ang ugali na magdala ng gamot sa bag ko. Chloe, napakabuti mo naman. Mas mabuti na ba ang pakiramdam ng asawa mo, ni Chloe, kahilingan ng mga yumaong magulang na alagaan si Chloe? Nang maglaon, siya ay naging manugang namin, ikaw ay tuwang-tuwa. Hindi ba sapat ang kasalukuyang sitwasyon? Ang pagpapakasal ni Mushi kay Chloe, manugang mo pa rin siya. Paano iyon magkapareho? Kung si Chloe ay mag-asawang muli sa panganay na anak, wala akong pagtutol. Pero ngayon, sa pangalawang anak,
Hindi iyon katanggap-tanggap. Kasalanan ito ng panganay na anak. Marami siyang ginawa na nakasakit kay Chloe. Hindi ka ba nagrereklamo araw-araw? Sinasabi mong nagmamalasakit ka kay Chloe. Ito ba ang paraan mo ipakita ang iyong pagmamalasakit? Hindi tayo pwedeng maging ganoon, kasakim, para pilitin si Chloe kapag tayo ay pumanaw na balang araw. Paano natin haharapin ang mga magulang ni Chloe kung gayon? Tama ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi lang ako komportable. Hindi ko maintindihan kung paanong ang asawa ng panganay na anak ay maaaring maging asawa ng pangalawang anak. Nanay, sumasang-ayon ka ba sa akin at kay Chloe? Mga bagay-bagay ng mga kabataan hindi ko pakialam. Hindi ako sumasang-ayon. Chloe, habang wala ka, nag-iisip ako tungkol sa sarili ko. Alam kong mali ako. Talagang mahal kita. Bitawan mo ako. Sige. Bibitawan na kita. Bitawan mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Mamahalin kita ulit. Kung hindi mo ako mahal, hindi mo sana binali ang binti mo para sa akin. Sumusumpa ako. Kung babalik ka, mamahalin kita ng 100 beses. 1,000 beses pa. Pahahalagahan kita. Bumalik ka sa akin, pakiusap. Pero, hindi na kita mahal. Ito ang bunga ng iyong mga nakaraang gawa. Dati, ako ay nalinlang ng iba. Ngayon, lubos ko nang nauunawaan ang aking mga pagkakamali. Kung babalik ka lang, itatalaga ko ang sarili ko sa iyo. Tama na. Si Chloe ay ngayon kasintahan ni Noah. Nawala na ang pagkakataon mo. Chloe, hindi ka maaaring makasama si Noah. Talagang nagsisisi ako. Chloe, ito ang ating mga singsing sa kasal mula sa ating kasal. Mahal pa rin kita. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo. Chloe, pakakasalan mo ba ako? Oo, papakasalan kita. Noah, ibaba mo ako. Nakatingin ang mga magulang mo. Tinatawag mo pa rin kaming Ginoo at Ginang? Tatay, nanay,